Hi guys, happy Sunday guys. Good morning, good morning, good morning Pilipinas and good morning Saudi Arabia. Ayan. Time to daily devotion na naman mga kapatid ko. Samahan niyo po ako. Kumusta po ang lahat? Sisters and brother, kumusta po kayo? Amen. Ayan. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ayan. Kumusta po kayo, mga kapatid kong mahal? Kumusta kayo? Ayan. Oras na naman natin na magtrabaho sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ayan, samahan niyo po ako. Tayo na po yung mag-daily devotion. Ang ating pong teksto ay makikita po sa Ezekiel verse 3, 20-21. Again, Ezekiel verse 3, chapter 20 to 21. Amen? Sabi, basahin ko po na doon dito mga kapatid no, na tulungan natin ang isa't isa sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan mula sa salita ng Diyos ng buo at nagmumula sa pag-ibig na gustong tumulong sa kapwa. Huwag din nating takpan ang katotohanan ng matatamis na salita. Sugar coating ang tawag sa pinipili lang yung matamis na verse para matakpan ang katotohanan. Mapait o masakit. Masakit talaga ang katotohanan pero ito ang magpapalaya sa maniniwala dito. Bilang hallelujah Jesus. Malabo yung mata ko. Hallelujah. Bilang nakakaalam ng katotohanan, pananagutan natin sa Panginoon na magbigay ng warning sa mga tao na tumigil sa pagpakasala dahil tayo ang mananagot sa Diyos kung hindi natin sila pagsasabihan ng katotohanan. Amen? So, basahin po natin mga kapatid, no? Basahin po natin ang Ezekiel verse 3, 20-21. Kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid at hahayaan ko siya sa ganung kalagayan, mamamatay siya kung hindi mo siya pinagsabihan. Mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan at hindi ko alalahanin ang kanyang mabubuting gawa. Pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kung pinagsabihan mo siyang tumigil na sa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan sa akin. Amen? So tunay nga mga kapatid do na tayong nabahagyan na ng salita ng Panginoon. Meron na po tayong alam sa Bible, no, sa katuruan ng Diyos. Kailangan na suwayin din natin ang ating mga kapatiran na para hindi din sila mapahamak, di ba? Nung tayo ay hindi pa tayo nabago, nung tayo ay nasa makamundo pa, no, namumunga pa tayo sa kasalanan, di ba? Merong tao din na ginamit ang Panginoon para tayo ay sawayin, tayo ay pagsabihan na mali po yung ginagawa natin kasi namumunga ng kasalanan. Amen? Kung tayo ay mayroon tayong alam tapos hindi natin sinaway ang ating mga kapatiran, mas doble, mas mabigat po ang parusa sa atin kasi tayo po ang nakakaalam pero hindi natin binahagi sa ating mga kapatiran. Amen? So basahin po natin ang pagsabihan natin ang lahat ng katotohanan. Mga taga-Episo 4:25, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Amen? Sabihin natin ang katotohanan ng may pagmamahal. Episo 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen?
Kung gusto nating makawala sa kasinungalingan, alamin natin at paniwalaan ang katotohanan. Basahin po natin ang Juan verse 8:32. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi tayo man pleaser o hindi God pleaser. Amen? Maraming tao pa rin o mga pastor takot magsabi ng katotohanan dahil natatakot mawalan ng members or mga tao mag-attend sa simbahan dahil baka sila'y masaktan. Amen? Pero ano ba ang sabi sa Biblia? Basa po tayo sa 2 Timoteo verse 2:15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, ng isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapatan na nagtuturo ng katotohanan. Tao ba ang sinisikap nating malugod o ang Diyos? Ano sabi ni Apostol Pablo? Basa po tayo sa Galatians verse 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad? Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Amen? Sa mga huling panahon, marami na ang hindi makikinig sa wastong aral. Puro sugar-coated teaching lang gusto nilang pakinggan because it sweet their lifestyle and sin na hindi nila mawaksi-waksi sa kanilang buhay dahil ayaw nilang pigilin ang mga masasamang pagnanasa ng laman. Amen? Masarap ang bawal. 2 Timoteo verse 4:3. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibang lamang nilang marinig. Amen? Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Are you a man pleaser or God pleaser? If you want to please God, teach the Bible in its purity and sincerity, not too much and not lacking, and most especially not sugar-coated. Amen? Sa Tagalog, kung gusto mong malugod ang Diyos, ituro mo ang Biblia ng puro at sinseridad, walang labis, walang kulang, at lalong-lalo na hindi sugar-coated. Amen? Ang lahat ng kasulatan ay kinasayahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen? So yung mga kapatid, basahin natin ang 2 Timothy verse 3:14-17. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinakasayahan ng Diyos at ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? Preach the truth in and out of season. Ipangaral ang katotohanan sa anumang panahon. Pagsabihan ang mga tao sa mga maling nilang gawain. Amen. So praise the Lord, no? Hallelujah, Jesus. Purihin po ang banal na salita ng ating Panginoon. Kaya mga sisters and brothers, magbasa po tayo sa ating mga Bible, no? Tanggapin na natin si Jesus Christ sa ating mga buhay, mga kapatid.
Kasi may kaparusahan ng ating mga kasalanan dito sa mundong ito. First